At dahil nga maraming baguhan dito sa aking channel, hayaan yung i-share ko sa inyo yung ating walk-in closet na DIY lang ng lola nyo. At etong ating mga pagpo-post lately about dito sa ating mga damitan. Ayan nga, may nakapansin na pangarap din daw pala nila na magkaroon ng ganitong klaseng damitan. Actually, ang damitan namin dati ay bukod-bukod guys, kasi nga bawat kwarto dito sa Japan ay meron ng mga kanya-kanyang aparador. At dahil nga nakailang lipat na kami, so nagkaroon ako ng iba't ibang experience at struggle sa paglalaba at pagtutupi ng damit. Kaya naman nakalipat kami dito at sabi ko napakadami naman niyang kwarto, bakit hindi ko na lang gawing damitan yung isang lugar. At isang taon nga ang lumipas bago ko napagdesisyonan na gumawa ng walk-in closet. At ito nga yung naisip ko na area na pwede nating gawin. At ang unang-una kong ginawa dito, syempre nag-compute muna ako ng budget natin. Kailangan yung abot kamay pero eleganting tingnan. So syempre namili muna yung lola nyo ng mga kahoy. Pero imbis na kahoy yung binili ng lola nyo, ang binili ko ay yung murang cabinet lang siya na parang shelf sura doon sa Mr. Max na nagkakahalaga lang ng 900 yen that time. At di ko nga alam kung magkano na siya ngayon. At bumili nga lang tayo ng 15 pieces. Tapos bumili din tayo ng ibang kakailanganin natin sa may Daiso naman kung saan mas makakamura tayo. Kung makikita nyo dito guys, napakagulo talaga ng aming damitan. Kung ano yung nakabungad na yun na yung nakita mo, yun na lang yung susuotin namin. At kung makikita nyo, halo-halo, may pang winter, may pang summer. Kasi nga yun ang plano ko talaga dati, nagagawa tayo ng walk-in closet para hindi na tayo nagtatago ng panlamig. Yun ang problema guys na may mga taglamig na lugar. Katulad namin may maliliit na bahay noon na kapag kataglamig, kailangan mo ilabas yung taglamig na damit. Pagka kailangan ng summer na damit, yung pang summer naman ang siya namin ilalabas at itatago naman namin yung panglamig. Syempre, ang unang-unang ginawa ng lola nyo dito ay nilinisan na muna natin yung ating sahig para sure na walang alikabok yung pagpapatungan ng ating mga damit. Tapos ito yung old shelves namin, kaya kasama siya sa bilang, pero hindi ko na nga binili kasi nga meron tayong mga luma na gusto ko na lang siyang gamitin at idagdag sa ating mga gagawin para makatipid din tayo. At dito ang unang problema ng lola nyo kasi since manipis lang yung nasa likod nila, hindi tayo pwedeng magsabit basta ng tubo. Kailangan natin siyang gumamit ng solid wood. At ito nga yung nakita natin paraan, yung pinakagitna niya, kinalas ko na siya ko naman gagamitin sana para maging double wall na pagsasabitan natin ng ating pipe para maging sabitan ng ating mga damit. Tapos ayan, sakto nakakita ko dito ng plywood ko ng mga ginagamit at saktong-sakto yung size niya na para bang sinukat talaga siya. At ayan nga, pinalaman natin siya bago ko siya nilagyan ng glue kasi merong bumibiyak na para rin mapatibay natin. Ayan nga, sinimulan ko ng screw sa likod para hindi mahalata at sa gilid. Actually, habang ginagawa ko to, ang decision lang ng lola nyo ay magtatayo lang tayo ng dalawang patong sa bawat gilid. Pero syempre ang lola nyo bigla na lang yan nag-upgrade habang nabubuo natin yung ating ginagawa. Kasi doon natin nakikita ng actual na kung mas maganda ba yung ganito dapat o yung as is na ganito. So ang nangyari guys ay nagbago-bago yung plano ko nito. Tapos yung kulay ng ating box, since nakita nyo meron na siyang old wallpaper noon na ginamit namin doon sa dati namin tinirhan. Pinatch ko lang sa dingding namin ay pinalitan ko kung saan etong wallpaper naman ay nabili naman natin sa Seria, piso-piso lang din yan. Nga lang ang sobrang nipis kaya kung makikita nyo yung luma ay kitang-kita. Anyway, ito pa rin naman yung gagamitin na pang sulo kaya hindi pa rin siya halata. Tapos inisa-isa ko nang buuin yung ating mga biniling box. Yun nga lang, ito yung pinaka medyo mahirap dito kasi kinakailangan mo siyang buuin isa-isa. At buti na lang ay may instruction siya. Actually dati paborito ko yung nagbubuo ng ganito, pero pagka ganito kadami medyo naiirita ako kasi ako lahat ang gumagawa. Syempre sa eskwelahan yung mga bata, tapos wala yung asawa ko. Nag-work pa siya na itong time na to. Tapos ang maganda sa box na to guys, hindi nyo makikita yung pagtutornilyohan kasi may libre siyang sticker na kung saan ay matatakpan nyo yung kanyang tornilyo. At ayan, makikita nyo. Dahil may problema ako dito, nakita ko na medyo masikip yung paglalagyan natin ng hanger. Kaya ang ginawa ko ay binawasan ko ng kalahati yung ating box para mas lumaki yung area na paghahangiran natin ng damit. At ganyan na nga yung itsura niya. At the same time guys, nakaganda din siya kasi medyo payat lang siya, no, kumbaga para sa mga anik-anik lang siya. Ang ginagawa ko dito ay unang side muna yung sinisimulan natin para hindi sabay-sabay yung kalat. Kumbaga natitiklop ko na yung ito sa unang natapos natin. At ang gagamitin lang natin dito ay yung L-bracket sa likod. Ito yung para kahit lumindol, magalaw, matulak, ay matibay pa din yung pagkakagawa natin kasi hindi sila basta maghihiwalay ng cabinet sa ibabaw. Tapos ang unang problema na lola nyo dito ay yung pagsasabitan natin ng ating tubo, kinakailangan niya ng tibay. Syempre, pagka medyo malambot yung kahoy na gagamitan natin ay pwedeng mabasag yung pagtutornilyohan natin at magkaroon siya ng damage. Kaya ang naisip ng lola nyo ay magpapalaman tayo ng solid wood kung saan sa likod natin siya ipapakapit. Ito yung para yung tornilyo natin pag humamit tayo na mas mahaba ay may tibay siya kahit papano. At dahil tubo nga lang yung gagamitin natin, ang gagamitin ko naman dito na pagsusuksukan nila ay dalawang L bracket na matibay guys, makapal-kapal siya. At sakto lang pagka pinasok natin sa loob ng tubo. Ayan, ang ginagawa lang ng lola nyo dito, ipapalaman lang natin siya dalawahan. Tapos yun yung itutornilyo ko, ibabaw at ilalim. Kung bakit may ilalim, yan yung para suporta na hindi basta bumagsak yung tubo kung sakaling mabigatan. Tapos para hindi naman masagwa yung kahoy na itatapal
natin, syempre binalutan din natin siya ng wallpaper kasi nga kitang-kita siya dun sa loob naman ng shelves natin. Kung makikita nyo dito, hawak-hawak ng lola nyo yung damit na may hanger kasi kinukuha ko yung tamang sukat niya na kapag hinanger natin siya ay hindi siya masyadong nakasagad dun sa pinakapader. At pagkatapos kong madesisyonan yung hangeran natin sa ibabaw, ang ginawa ko naman ay sinubukan ko yung damit ni Papa na pinakamahaba niya kasi nga para malaman natin yung pangalawang paghahangiran naman natin sa ibaba para hindi masyadong mababa at hindi rin masyadong mahaba. Tapos dahil kulang yung tubo natin, ayan, bumili pa rin ako sa Daiso ng 2 piraso. Actually, marami kong ganito kasi yung mga ginamitan natin na pinaghangiran natin ng mga luma. Yun na rin ang ginamit ko kaya nakabili lang ako ng 2 nito at nagkakahalaga lang siya ng 400 or 170 pesos, 160 kasi hindi ko na alam kung magkano yun. Good thing guys, yung mga mabibili nyo mga tubo dito sa Daiso at talaga namang matitibay. At eto nga yung itsura niya. Tingnan nyo, may rubber pa siya sa may dulot-dulot. Hindi ko na rin siya kinalas kasi ang ginawa ko na lang dito ay binutasan ko yung dulot-dulo niya na pagsasaksakan ng ating L bracket. At dahil nga makapal din tong rubber na to, malaking tulong sa kanya na hindi basta masira yung pagsasabitan natin kahit mabigatan sila. Dahil nga itong tubo na ay pinagdugtong lang yan na parang metal. Kumbaga kung merong katulad nito na nakasuksok sa may dulot-dulo nila ay magpapadagdag ng tibay. At pagkatapos nga nating mailagay yung ating mga tubo, ang ginawa ko na kagad ay nilagay ko na muna yung mga damit natin dyan. Pinagsama-sama ko na muna. Hindi ko kagad sila pinaghiwa-hiwalay kasi nga hindi pa tapos dahil meron pa tayong gagawin. Dalawang side naman na ganitong style din. Tapos para makapag-proceed ako sa kabilang side, ang ginawa ko yung cabinet natin dito na may mga drawer ay siya ko namang nilipat dito sa may part ng bintana since mababaw lang sila. Ay hindi tayo pwede magtayo dito ng ating mga shelves at hangiran kasi sayang yung liwanag na manggagaling sa bintana. Kaya yung ating mga drawer ay dito ko naman nilagay. At good thing guys, kasyang-kasya, nakala mo sinukat na pwede pa tayong maglagay dun sa isang sulok niya ng panghahangiran natin at nagkasya nga yung isang box na ginawa natin. At sa mga nagtatanong bakit kailangan may drawer pa, actually matagal na kasi sa amin tong drawer na to, mga damitan pa yan ng mga anak ko nung sila ay mga baby pa, si Aska at si Ate Akari, dahil magkakasama pa yung kwarto nila. Pero dahil sayang at matibay ay hindi ko siya sinamang tinapon at dinala nga namin dito. So dyan namin na ilalagay yung aming mga abubot, tapos yung ibang t-shirt namin, mga panty, bra, medyas, dyan naman nakalagay at mga pajama. Tapos eto isa sa mga box natin na pininturahan ko naman dati na nagkabakbaka na siya, kaya ang ginawa naman ng lola nyo, binalutan din natin siya ng wallpaper. At etong wallpaper na to, sa mga magtatanong, sa serya ko lang po yan nabili kasi ang ganda ng kulay nito. Ito rin yung ginamit natin dun sa ating kitchen. Kung mapapanood nyo yung paano natin ginawa yung ating DIY kitchen. Na siya ko namang i-re-edit next time kapag meron ng time yung lola nyo dahil para ito sa mga baguhan na hindi pa napapanood yung mga old videos ng lola nyo. Tapos ang ginawa ko dun sa dalawang lumang cabinet natin, ayan, pinagdugtong ko sila na siya naman natin gagamitin pang sulok para hindi siya kita. Ito yung gagawin natin na sabitan naman ng damitan ni Papa. At ang ginawa ko nga dito, syempre inel bracket din natin yung likod para may tibay at sure na hindi sila maghihiwalay. At tinurnilyo ko nga rin pala yan sa iloob saan sa may gitnang part yan, yung para sure na hindi talaga sila maghihiwalay if ever na bigla silang magalaw-galaw o mabigatan. Tapos bigla nga naisip ng lola nyo na lagyan natin siya ng lagayan sa ilalim niya para medyo umangat yung ating shelves dahil nakikita ko pa rin yung dingding niya na kulay brown. Gusto ko matakpan hanggat maaari lahat para maging clear at nitingnan. The same time, maganda rin kasi paglagyan yung ilalim nito ng mga abubot, yung mga hindi na nagagamit o mga pinaglitan nila na damit na usually ay hindi ko tinatapon. Lalo na yung mga pang-baby kasi collection ko yan nung maliliit pa sila at kumbaga treasure ko yan. Ganon din yung kanilang mga ginamit sa school katulad ng mga uniform, bag. Tinitreasure ko talaga yan guys kasi sabi ko nga sa inyo, someday pagyaman ko ay gusto ko meron akong sariling museum. Tapos dito ang naging problema na lola nyo dahil may space siya sa ilalim, kapag pinatungan natin siya ng damit ay possible na yung pinaka dingding niya ay bumagsak na kung saan magiging patungan natin. Kaya ang ginawa ng lola nyo dito ay nagtapal tayo ng mga styrofoam sheet para hindi bumagsak, support nila sa ilalim para flat sila. Tapos etong plywood na to, good thing marami tayong stock nito at sayang na sayang guys kasi napakamura lang neto nung time na yun. Sengyin lang, 400 pesos lang yung mga ganitong klaseng plywood, ginagamit lang kasi ito pag semento. Tapos pagkaputol nga ng lola nyo, pininturahan lang natin, saka natin winol paper. Ito yung gagamitin natin patakip dito sa ating damitan para hindi naman sila pasukin ng alikabok at madumihan. At kung mapapansin nyo nga pala kanina, naglagay ako ng foam sheet sa pinakailalim niya kasi ang mga bahay dito sa Japan guys ay hindi protektado sa moist, kaya kapag umulan nagkakaroon ng molds yung mga sahig o yung paligid. Kaya ang ginawa ko para hindi pasukan ng molds yung mga lumang damit natin na itatago dito ay naglagay tayo ng foam sheets. Yan yung heat resistance para hindi tumatagos lamig o init mismo doon sa loob ng ating mga pagtataguan na pwedeng amagin kung wala tayong heat resistance na ilalagay sa ilalim. Tapos ang sunod naman ng gawin ng lola nyo, yung drawer natin, yung pinakaibabaw niya hindi nyo lang kita pero may mancha-mancha na yan dahil nga matte at rough yung kanyang ibabaw. So ayan, ang ginawa ko ay winol paper ko siya na kung saan ay marbled style. Tapos same procedure lang din yung ginawa natin dito sa kabila. Tapos dito pinag-i-start ko na pag-iwahiwalayin yung para sa akin, para kay Papa, para kay Akari. At the same time ay pinagsasama-sama ko yung pants dun sa long
karton at dun sa mga damit na panlamig at pang summer. Tapos ito nga yung isa sa mga pagbabago na ginawa ng lola nyo. Ang ginawa natin ay ginaya natin yung pangalawang ginawa natin kung saan ay nilagyan natin siya na patungan sa ilalim para hindi rin nakasayad yung mga damitan natin. At mas nakaganda pa nga kasi tumaas yung ating mga shelf at hindi na natin nakikita yung dingding natin. At ayan nga, pagkatapos natin mailagay yung ating mga cabinet sa ilalim, ang ginawa naman ng lola nyo ay inassemble na naman natin yung ating mga cabinet. At ang ginawa ko nga pala dito guys, para ma-100% natin na safe yung bigat ng ating mga damitan, ay naglagay ako ng mga tali at kadena doon sa pinaka-pipe natin na siyang naka-hook doon sa pinaka-kisame natin. Syempre, hinanap natin solid wood part para yun yung magsusuporta ng bigat ng ating mga damit, lalo na kung pang winter at mga jeans, medyo mabibigat lahat yan ay binili lang natin sa Daiso, pati yung kadena natin, yung hook natin, even yung pipe, tapos yung wallpaper natin doon sa mga magtatanong, kahit yung L-bracket natin at mga tornilyo, puro Daiso at serya lang po yan. At ganito na nga ang itsura niya habang wala pa silang mga damit. Ang laki ng inilawalas niya at naging neat talaga siyang tingnan. Syempre, sinumulan na rin ng lola nyo na i-decide natin kung saan natin dapat ilagay yung ating mga damit, at pinagsama-sama ko yung mga coat ko. Actually, kunyari, props lang yung merong damitan na part si Papa dyan. Para hindi naman ako mahiya. Pero almost lahat na nakasabit na yan ay akin. Tapos para elegante naman siya, ay bumili naman tayo ng mga shelves na dito dun sa Daiso, kung saan ay nabibili lang din yata siya ng 400 yen that time or 500 yen. Ayan, dalawa lang. At tatlo yung binili natin yan, na kung saan dyan naman natin nilalagay ating mga abubot, katulad ng mga plancha, etc. At eto na nga, nag-start na magtupi ang lola nyo. At namiss ko bigla si Charlotte. Siya yung unang-unang pusa na inalagaan namin na mula kuting na binigay lang sa akin ng manager ko galing sa trabaho. At eto na nga yung before and after ng ating walk-in closet, na sana ay magustuhan nyo at ma-enjoy nyo at magkaroon kayo ng idea kung paano kayo makakatipid. At all in all guys, ang nagastos lang ng lola nyo dito ay 2 lapad at kalahati. At sa peso, siguro mga nasa 10,000. Pero at least guys, tingnan nyo, di ba, naging elegante. Kasi kung magpapagawa tayo ng ganito sa iba, ay aabutin po kayo ng 100 lapad, at kung sa Pilipinas ay magkano na din. Ito ang maganda dito, ay built-in lahat. At mamamaximize nyo yung paglalagyan nyo. Syempre, katulad ng ginawa ng lola nyo, kung gaano kahaba, gaano kaigsi, ang daling magputol, hindi kayo manghihinayang dahil napakamura nga. Shelves na ang tawag nga nila ay box shelves. Tapos yan yung una natin ginawa na cabinet na kung saan ay pinakipot natin. Ayan, ang nilalagay ko lang dito ay yung mga anik-anik at yung mga collection ng pin bash ng lola nyo. At yung sa ibabaw naman, yung mga skirt natin at yung mga blazer na pang fall at medyo agaw lamig init ng mga na damit. Tapos dito naman sa area na to, yung mga lagay natin ng tuwalya, tapos kurtina, kumot, hindi para tuwalya, bedsheet lang pala yan. Tapos sa pinakailalim yan, yung mga gamit natin yan, plancha, at kung ano-ano pang abubo. Tapos yung sa may gitna naman natin na yan, ang nilagay naman natin dyan ay yung mga dress na lola nyo na mahahaba. Alam mo talaga nagdedress. Tapos yung ibang pang winter natin na coat, syempre mga mahahaba din yan. Para hindi siya nalulukot, ay kailangan medyo may spray sa ilalim. Kaya hindi na tayo gumawa ng isa pang sabitan sa ilalim. Inas-is natin siya na pang long dress at coat lang siya. At dito naman sa area na gilid na to ay yung ating mga scarf, iba pang kaek-ikan. Pero ngayon ang nakalagay dito ngayon ay mga tuwalya, at pinagsama-sama ko na nga lang yung mga scarf na yan kasi dati marami pang space, ngayon ay wala na dahil si Padik sa pagbili ng mga towel kapag nakakita kami ng mga sale na towel. Tapos ayan, sa kabilang side naman ay yung mga sombrero at kung ano-ano pa, pati yung pabango na maliliit na collection na usually naipon ko na lang yan, yung iba regalo, yung iba binili ko kasi nakukita ko sa mga bote niya. Tapos dito sa area na to, yan yung mga parang mga sando, yung mga sleeveless, tapos sa dulo yung mga damit ni Papa, at sa baba yung mga jeans. At kung makikita nyo guys, nilagyan ko din to ng kadena kasi nakikita ko bumubuka na nga yung bigat kasi ng ating mga damit, kaya dinoble ko yung kadena, dinalawa natin, at syempre dagdag tibay din yan. And then syempre may pahalaman din ng lola nyo, yun nga lang kamote yung nilagay natin dito, at nakakasosyal ang kamote guys, para rin siyang bonsai. At dyan na nga nagtatapos ang pagbablog ng lola nyo, at maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento, at tinapos talaga. Pero syempre wag nyo kalimutan mag-comment, like and share guys, parang awa nyo na may silbi naman kayo sa buhay ko.